makasama. Broadcasting on air and online. This is Radio Agri 90.1 FM Filmec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM Management. Nais mo bang malaman ang mga pinakabagong teknolohiya ng Filmec? Ating tuklasin ang mga bunga ng pananaliksik ng ahensya sa post-harvest at mechanization. Dito lang sa Techno Pitch on Air tuwing Martes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radio Agri 90.1. Techno Pitch on Air, making waves where Filmec technologies will... Okay, good morning. Yes, good morning to all our listeners on air and online. We want to welcome you to the episode 8, season 2 of Techno Pitch on Air, making waves for Filmec technology. Only here on Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. We are your program host, Jonah Paulo. I'm Jet Subaba. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we introduce technologies that matter to the farmers and fisher folk. Again, you're tuning in to Techno Pitch on Air, making waves for Filmec Technologies. Ayan. Good morning, partner. Good morning sa ating mga ka-Radio Agri. Medyo na late tayo, partner, pero syempre it's better to be late than never. Never, yes. Better late dahil than meron never. tayong equally important meeting. So, yes. of course, we would like to say good morning and syempre welcome sa ating episode sa lahat ng mga listeners natin on air and online. At syempre, I would like to say good morning din. Batiin natin ang ating Director 4, Dr. Janicia G. Alvindia, Deputy Director 3. Yes, Sir Joel Dator. And our R&D and assets directors, Dr. Nelson and Sir Elijah Davalos. Yes. And of course, all the members of the Mancom and Exicom. And all the guards on duty and utilities, utilities. Ang mga staff na nakabiyahe, Yes, ingat-ingat drivers. po, drivers, ayan. Mga naabot po nating Ang ating ang tawag dito? frequency. Ayan, ang ating radyo. Yes. Ating program ngayong umaga. Sa mga nagluluto na po sa kanilang mga bahay, at Good morning. masarap yung niluluto. Oo, naaamoy dito sa at ating nasusunod na radio po yung station. kanin. Ayan. Oo. At syempre, narinig din tayo sa ating kantin. Ayan, si Tita. Yes, hello Tita Nancy. Hello, Tita Yan. Nancy. Ayan. So, lahat po ng mga naabot ng aming tinig ay magandang umaga po sa inyo. Siyempre partner, sila pa rin ay nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-text naman po at tumawag sa aming pong hotline na 0962-119-7445 o mag-message sa aming mga social media accounts sa Facebook, X, and Instagram at Radyo Agri 90.1 FM. Oo. Ayan. Siyempre, meron din tayo partner YouTube replays. Yes. Ayan. I-type lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM at makikita, mapapanood po ninyo ang aming mga replays. Sa YouTube yan, i-click lang, i-click ang like, share, and Click ang subscribe, pati ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga latest uploads natin sa Radyo Agri. Ayan, partner. Siyempre, etong programa natin na Techno Pitch ay ginagawa natin para ipakilala ang iba't ibang teknolohiya dito sa Filmec, hindi lamang sa mga adapters, kundi sa would-be adapters. Siyempre, partner, para makilala nila at malaman kung angkop ba sa kanila ang mga operations ng mga technology na meron tayo dito sa ahensya. Ayan. At syempre, through this program, malalaman nila ang mga information tungkol sa technologies na ating pag-uusapan o feature. Kaya naman sa ating mga online viewers, maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Yes. Okay, dyan po sa comment section. Ayan, sa inyong mga katanungan. At kung gusto nyo lang bumati, pwede pa rin po yun. At sa mga listeners naman natin, again, we are plugging our text hotline 0962-119-7445.
Yes, ayan. So, ready na ba ang ating mga tagapakinig sa i-pitch natin today? Yes. For sure, partner, ay effective. Excited na sila. Excited na sila. Excited. Oo. Yan. I-check natin later yung mga comments nila, no? Baka may mga pabate. Ayan. Okay. Pero bago yan, ipakikilala muna natin ang techno picture natin today. Ito, partner, ay nagbabalik lamang. Uy. Oo. Sino kaya siya? Sino siya? Walang iba kundi si Miss Annalyn Quaresma ng Bioprocess Engineering Division. Hello, Annalyn. Hello. Welcome back to Techno Peach. Hello po. Ayan. Pwede ba Shy bumati type ka pa muna, siya. mga office mates, yan, loved Ang ones. bossing mo. Ayan. Binabati ko po pala yung division chief namin, si Sir Andy Tuates. And syempre yung mga ka-work ko dyan sa may fest, sa AWIPS, and yung mga call chain boys namin. Yun lang po. Ayun. Okay, sige. So, umpisahan na natin ang ating diskusyon. Pero Yes. pwede po ba yung magbigay nyo muna sa amin yung inyong background ng ginagawa nyo sa Filmec? Ano po bang ginagawa nyo bilang isa sa mga researchers natin? Bilang isang researcher sa Filmec na under sa Bioprocess Engineering Division, isa sa tungkulin namin is yung mag-develop ng mga technology na makakatulong sa pagbawas ng post-harvest losses, and syempre yung mapataas yung mga kita ng mga farmers, ng mga magsasaka, and syempre nakatuon din kami sa processing technologies talaga, tapos pagbibigay ng solusyon sa mga surplus o kaya yung mga nasasayang na ani ng mga farmers natin, and syempre yung pagsuporta natin sa mga cooperatives din. So, yun. Okay, so ang dami nilang ginagawa. Oo, partner. Talagang Okay, so masaya yung kanilang mga trabaho. Oo. At more on field dito, Miss Annalyn, di ba? Ano, partner, gusto mo yun. Kasi yung mga Travel. even yung waste, tama ba, utilize nila, mga byproducts na utilize nila. And that could also mean added income sa farmers natin. Yes. Yan. Sige, alamin natin isa sa mga projects na ginagawa nila, Oo. isa sa mga products na ginagawa nila sa iba't ibang commodity dito sa Pilipinas. Partner, ang topic natin ngayong umaga ay value adding of surplus squash and ginger through dehydration using a conventional dryer. Ano nga ba ito? Alamin natin yan. Alamin Medyo natin. mahaba-haba. Oo nga, at komplikado yata ang pakinggan. Value eh. adding sa mga sobra, no? Tama ba yun? Ng mga squash, o ano yung Yes. squash? Kalabasa. Kalabasa, Ayan. yan. At mga ginger, ano yung ginger? Luya. Luya. Pero Ah, bago yan. yan, partner, Miss Annalyn, ayan. Ano ba ang nagiging karaniwang problema ng mga squash at ginger farmers? Lalo na kapag merong mga sobra or surplus sa production, at paano ito naapektuhan ang kanilang kita? So ayun, isa sa pinakamalaking problema kasi ng mga farmers natin ng mga sa squash tsaka sa ginger is yung nagkakaroon ng surplus production. Lalo na kapag peak harvest season, so madaming ani. So tas ang nangyayari pa is mababa na ang demand. Tapos yung wala yung limitado yung access sa market, yun din yung isang nagiging problema. And syempre ang mga nagiging epekto nito is yung pagbagsak syempre ng presyo ng products. And yung pagkabulok or yung pagkasira nung squash or ginger, kasi alam naman natin na yung squash at saka ginger ay perishable siya. And yung syempre ending din nun is nalulugi na yung mga farmers natin pagka ganun yung nangyari. Ayun. Mas So, yun yung bumaba. mga nagiging problema. Naalala ko bigla yung si Gian, yung boyfriend niya ni Akin. Sino yun? sabi dito. Si Gian, isa sa mga kaibigan natin. Yes, sa mga Na kaibigan. nag-squash. No, dapat nakikinig pala siya. Na may, Oo. So, totoo nagtanim yun. siya, partner. Okay. Parang umani din sila ng squash eh. So, yun pala yung na itutulong nung natin, ng programa na to. Ngayon naman, yun pala yung mga problema pa. Nasa meeting pa kasi yung ni partner. Okay, yun pala yung mga problema, partner, na kinakaharap. Kaya ngayon ay partner. Okay. So, maaari niyo po bang ipaliwanag ito pong project natin, Miss Annalyn? Para lubos na Annalyn. Annalyn ba? Annalyn. Hindi pala yun. Ayan. Para lubos na maunawaan. Nagtawa na naman sila. Ayan. Ayan. Okay. So, maranin niyo po ba?
Naku, pagpasensya nyo na po. Kasi morning pa lang kanina eh. Ito na yan, partner. Pwede mo bang ikwento ano nga ba itong napakahabang topic natin ngayong umaga para mas maunawaan ng ating Yes. mga tagapakinig in layman's term, eka. So, yung dehydration technology, ito yung isang technology na tumutukoy sa pag-aalis ng moisture or yung tubig dun sa product, katulad nung squash at saka sa ginger, gamit yung convectional dryer. Tapos yung convectional dryer, ito yung ipapainitin niya yung product natin sa controlled temperature. Tapos unti-unti niya nang matatanggal yung moisture para syempre, pagka natuyo yung product, yung squash or yung ginger, is mapipigilan na yung pagdami ng bacteria or fungi. So, ang magiging result nun is, syempre, mas tatagal yung shelf life. Mas, syempre, pag sa transport, gagaan. So, yun, madali na lang siyang i-transport. At saka madadagdagan, syempre, yung market value ng products. Tsaka yung dehydration technology kasi, ito yung isa sa pinakasimple lang din na paraan upang gawing process tsaka high value products yung mga surplus crops natin. Ayun. So, ibis na masira, matapon lang. Actually, sa Thailand ba? Parang or Vietnam. So, yes. Galing yung mga ganyan. May mga nakita ko mga naka-package na crisp, dried na. Actually, pati okra. Lahat So, ganun ba yung vegetables. ina-imagine namin? Ganun ba yung gusto nyong tumuhin? Opo. So, hindi to parang butong pakwa na yung buto ng squash ko, hindi yung mismong laman. Yung laman po. Opo. Oh, Yung meat niya. Natikman niyo na ba? Ano bang lasa pagka... Usually, tinitimplahan pa ito, piniflavoran ba yun? Oo, madaming pwede kasing gawin pag once na na-dry yung squash. Pwede siyang gawing powder, magiging flour siya. Pwede siya sa mga bakery. Mas ganun madali naman. siyang Ma-process pa ng panibagong produkto. So, hindi pala partner. siya kinakain talaga na? Pwede din naman, rin. oo. Kasi nag-try din kami meron tayo yung tindahan, yung sagad nun. Oo. Meron din yung mix, namin dati. Parang fries ang atake doon, yung medyo okay. yung flavor. Parang banana chips, ganun siya. Banana Ayun. Kasi naka-slice. Uy, nice pwede yun So, as in, Squash. plainly, dinadry lang siya, tas yun na, timplahan mo na lang siyang flavor. Edible na siya. Opo. Paano siya, after madry, niluluto pa naman to, ganun ba? Ay, Pinipirito? hindi. Yun na mismo. Dry na mismo. So, edible na siya, na ganun lang siya. Basta ma-attain lang yung, syempre meron tayong moisture content na kailangan. Yes. Dapat less than 10% ng moisture content yung. Oo. At maproprolong. Yun naman ang importante, no? Maprolong Okay. ang shelf life nito. So, na-interest na tayo dun sa dehydration. Can you share with us kung ano yung mga hakbang sa dehydration process? Baka kasi meron tayong mga squash o kaya ginger o kaya iba man na mga vegetable na marami silang surplus, no? Na mga paninda. By the way, si Filmec tumutulong sa mga taga Mountain Province, Yes, sa mga nasa Benguet, upland, and upland yes. natin na farmers. Nagdadala sila dito sa Filmec at binibili natin mga empleyado. Pero this is a good project, no? Pwede niyo bang i-share sa amin? Kasi baka lang, pala siya, workable sa household area or sa community area. Baka pwede na nang magamit yung technology. So, ano po yung mga technology na kailangan nila? Ano po yung proseso ng pagde-dehydrate ng ating commodity? So, yung pangunahing process kasi namin is, syempre, i-wash yung crops. So, ipipil, i-slice. Then, after nun, doon na siya i-dry. So, after drying, syempre, pagka na-attain na yung Moisture content. Moisture content. So, pwede na siyang, kung gustong gawing flour, so, i-grind siya, ipopulverize. Tapos, yun na yung magiging ipapack, tapos i-store. Tapos pag i-store lang naman, kahit sa room temp lang talaga siya i-store. So, ayun, ganun lang po yung process. Sa pag-flour, may panibago na namang technology doon, ano? Pero ganun lang din naman, parang sa product development lang siya mapupunta, yung final product lang yung maiiba. Kasi pwede lang din yung dinry natin, pwede na din siyang chips. Tapos, kung gusto naman na maging flour, so ipopulverize lang natin yung na-dry. Tas pwede din yung iba, ang ginagawa nagiging instant soup mix.
Uy, parang cream of mushroom. Di ba, partner? Yung mga Cream of squash. Oo. Paano mo naisip yun? Sorry, hindi ko nasundan yung sa drying. Anong ginagamit na dryer? Convectional, yung cabinet dryer. Cabinet dryer. Controlled. Meron bang commercially available ng mga cabinet dryers? Oh. Ito ba ay ginawa ni Filmec? Actually, meron tayo. And sa project namin ngayon is meron kaming ginagawa ngayon dahil ang una naming ginawa is syempre nagbe-benchmark muna kami. Then, yung magagawa namin na, yung magiging output is yun yung gagawin namin para mas maging effective talaga yung pagdadry natin ng mga crops. So, gumagawa rin kayo ng technology? Oo, meron din po kami. Mm-mm. May So, ongoing tinitingnan po nyo lang yung kami buong ngayon. process, buong value chain, and then, from there, ano ba yung mga kinailangan natin? Baka pwede pang gawing efficient yung mga technology na yun. So, that's how you Meron kami generate. ongoing. Ayun. Pero tinitingnan muna nila magagamit ba. Kaya gumawa muna sila ng no? So pwede pala itong mga dehydrate. So, that's interesting, no? Madali mukhang sana maging available siya sa para mas Market, madaling oo. magamit. Gaano katagal yung dehydration na process? If based sa experience. Ayun, actually sa amin, nagre-range lang siya ng 6 to 12 hours. Depende sa Matagal din, ha? thickness, Mm-mm. thickness nung pag-slice nung sa may squash or sa ginger. Kasi the more na syempre mas manipis, is mas madali siyang Ma-dry. ma-dry. And depende rin sa temperature, nag-range din sa 50 to 70 degrees Celsius. So, yun. So may init din siya. Wala naman siyang over-drying? Di ba siya nasusunog? Or Ayun. makalimutan mo? O yun, actually, yun yung kailangan talaga kung gusto talaga natin ng may mas magandang output na dried. So, yun yung isang kinoconsider natin dapat hindi siya ma-overdry or ma-underdry kasi syempre kaya meron tayong Controlled. controlled. Pag under-dry siya, maaaring may mga moisture na maiwan, no? And Tapos, eventually, umalit doon na yung magkakaroon ng shelf life. molds. Yes. ganun. Yes. Hindi niya ma-attain yung 10%, tama? Oo. Ilan yung Na less moisture content. kailangan? 10? Less than 10. Less than 10. So yun ay tatagal ng ilang sa storage natin. Ilan pong mga araw or may buwan ba pag dehydrated ang Opo, kasi kami po, meron po kaming dinry dyan is nung January pa. So ngayon, hanggang ngayon, andyan pa din yung powder. so okay pa naman merienda siya. pa rin. Okay. Hindi yung ginagawa namin ngayon na ongoing na yung soup, yung instant soup mix. Oh! Kaya, Squash. Oo. So paano siyang, sorry maraming tanong. Sabi niya kanina, wag mo siyang tanongin. Kaya nga, hindi tayo na Pero para lang sa mga katulad namin, no? Parang on behalf of, parang POV ito Yes, ng simpleng listeners tao. natin. Yes. Kunyari ay dumaan siya sa, ano pangalan ng dryer? Convection dryer. So after that, hanguin niyo siya. Ano yung usual na pinaglalagyan niyo ng, saan yun yung store? Pinaplastic po ba ito? Binubutasan ba yung plastic? oo. Hindi, meron kami nung aluminum pouch, yung meron siyang resealable. Oh. Or pwede rin naman siya, yung bina-vacuum, yung sealed, vacuum sealed. Yung mga Para- pang-packaging na ito, oo. partner, no? Para So, ganun talagang siya. mas, hindi na siya makapag, ng moisture, ganun. Parang, So hindi siya pwede sa mga parang plasticware na Tupperware. okay lang Oo, naman, oo. basta, siya, airtight na, Ayun, Airtight partner. dapat. Oo, airtight. Oo. Vacuum sealed. Oo, yung mga nabibili natin na mga Mushroom, oo. mushroom, yung lalagyan na Yun, yung nice, tawag. Oo. Na-curious ako, partner, sa flour. Tapos mga 6 months, no? Mamaya, may tanong tayo tungkol sa mga iba pang produkto. Okay, sige. So, Ayan. ganun po yun mga ating mga ka-Techno-Pitch. Kung nasusundan po ninyo ang ating diskusyon, so dinadry siya for 6 to 12 hours. And then, make sure to na less, paano nyo nasasabi na may measure na less okay than na. 10% ang moisture content nito? So actually meron kasi kami dun moisture analyzer. So yung initial magsasalang na kami ng fresh pa lang. So dun pa lang is malalaman na namin kung hanggang kailan kami mag-i-stop ng weight nung sinalang namin. Parang makukompute mo na kasi Sa timbang? Oo, sa timbang. Or minsan naman minsan kasi pagka nag-oven kami ng moisture content is 24 hours yun. So parang hindi siya agad makukompute. So, ang ginagawa namin is pagka nag-stable na ng 3 equilibrium, 3 sunod-sunod na same weight na siya, is stop na po kami doon. Ayun. So, ganun pala yun. Sa So, weight workable pa sila. din. Kaya pa din sa bahay. Hindi na kailangan ng moisture meter, no? Oh, okay.
So, ganun po siya. And then after that, ay nilalagay sa isang aluminum foil. Anything na masiseal natin. Airtight. Maging airtight siya. Oo. Ayan. And then, up to 6 months. No? So, sabi nga nila, kung makalat nga sa TikTok, ayaw ko totoo. Ano yung partner? Pero sabi nila na sa panahon ng El Nino, Ay, oo. mahalaga Extreme daw na El Nino. mag-imbak ng ano. So, pwede itong maging ano natin, no? Oo. Maging para bang way para mai-promote natin to sa ating mga kababayan na pwede nilang gawin ito na ma-imbak yung actually sa ibang bansa may mga ganun Freeze-dried. ma-imbak nila yung food for next season. So Diba? sa panahon ngayon na tagtuyot, maaring hindi ganun naka-productive, maaring maging ganun ang scenario. So maganda meron tayong mga processing like this. Okay? Ayun. Ito bang, Miss Annalyn, itong convectional dryer, malaki ba to or maliit lang? Kasya ba sa bahay? Pwede na, kasya lang din. Parang bibili siyang ako. cabinet. Oo. Para lang din siyang Cabinet cabinet. dryer. Ganun, oo, ganun. Okay. Cabinet dryer Okay. talaga. Small scale. Actually, no? saksak, gano'n. Electric, drill. Oh, that's nice. Hindi naman malakas sa kuryente. Hindi naman din. Medyo. Or medyo dahil nga partner, may 12 init eh. hours. 6 to 12 hours. Sige. So, even the dehydration is, tawag dito, hygienic, no? Hindi siya yung basta drying lang na nasa ilalim ng araw. Na nalalagyan ng mga convection langaw and Sige. all. Ayan. Ano bang Ayan, Miss question mo? Annalyn. Siyempre, nabanggit mo na yung mga kaibahan sa quality and shelf life. Ayan. Pero ikwento mo pa rin yung kaibahan nito ng sariwang squash at ginger kumpara sa mga dehydrated na products na. In terms ng quality tsaka market value. Okay. So, yung, syempre, sa aspect na, sa shelf life muna, syempre, yun nga, tumatagal siya. Mas tumatagal yung dehydrated kaysa yung fresh. So, sa timbang naman din, in terms sa timbang is, syempre, mas magaan na yung dehydrated. And, syempre, pagka yung fresh naman is masyadong bulky, mabigat talaga siya pag sa transport. And, yung sa may market value, syempre, kapag mababa kapag oversupply yung fresh, pero pag yung dehydrated, syempre, mas tataas yung value niya, mas mataas na. And syempre, yung sa quality naman, syempre, alam naman natin, madaling masira yung fresh kaysa dun sa dehydrated. So, Malaking kaibahan. Yes. So, yung hindi na masisira, tatagal pa siya, mas magaan pa siya, mas marami ka pang volume na may transport. At mas mataas yung higher market cost, na. di ba? No? Yes. Kasi processed siya, mas madali. Tsaka yung shelf life, of course. So, nabanggit to kanina, no, yung mga products Oo, na mga ilan. ginagawa. Oo. So, for squash, pero nasubukan niyo rin ba ito sa ginger? Alam din kami ng ginger, pero hanggang powder lang muna siya. Pero yung ginger naman kasi pwede siyang maging ginger tea. Ay, oo. Ganun, May tapos mga kaya available na sa market pang garnish, gano'n, di ba? Yung sa may ginger. Yun din, same process lang din yung ginawa namin sa ginger tsaka sa Sige, para sa mga kaka-tune in lang sa ating radyo, pwede bang i-share nyo, Miss Annalyn, yung mga produkto na maaring gawin from dehydrated squash and ginger? Ayan. Paano rin po ito makatutulong sa pagtaas ng kita ng ating mga magsasaka o mga cooperative? So, yung mula sa dehydrated squash, merong squash powder, yun nga yung ginagawang soup, o kaya yung bakery products, yung flour. Tapos, yung squash flakes, yun nga yung... Tapos, yung... Pwede rin siyang instant soup mixes. Tapos, yun naman sa ginger naman, yun nga, ginger powder na pwede siyang maging tea. Tapos, magiging spice blends, yun nga, yung sa may pwede din siyang pang-garnish. So, yun, kung paano siya makakatulong, syempre, nagkakaroon ng iba't ibang produkto or yung product diversification. Yun. Tapos, syempre, nadadagdagan yung value chain and syempre, mas mataas yung presyo compared dun sa fresh. And, pwede siguro siyang local or pwede nating i-export, ganon market, export market. Yun. Ayun. Dapat pala nagdala tayo ng sample dito, no, Miss Annalyn? Next time. Next time, i-showcase Kasi natin ongoing yan. namin yung ano. Parang pwede na rin siguro to sa mga nagda-diet, yung mga dehydrated. Oo nga, no? Pwede kaya Oo. na tsaka yung mga kids din. Oo, No? na Yung hindi pala opportunity kain ng siya. gulay. Oo, actually, Oo, yung sa perfect may yan. yung squash, pwede din siyang di ba yung parang Cerelac, di ba yung ginagawa na Sa ano? mga 6 Yes. months yung mga Oo. magsisimula Ay, na. oo nga. Pwede rin. Sige, 6 months na yung pamangking pahingi nga I-try mo. kay Noah. Oo. Tsaka kay Zoe.
So, sige. Yun ang mga pwedeng... At alternative baon nila. Kasi Yung ang mga mga quiz. kids, di ba, gusto chips why not gumawa tayo ng chips na, Yes. di ba? Hindi nila alam yun, no? Squash pala yung Oo, kinakain squash nila, pala no? yung Akala kinakain nila yung nila. mga commercial, ano. At saka, vitamin A ba yun? Yung for eyesight? Eyesight, di ba? Lilinaw For pang clear vision. Oh. Ayan. So, lalo na ngayong July, magiging nutrition month. Ay, oo. So, kailangan alam natin yung mga ganito natin. So, Tamang-tama. mahalaga yung mga mommies na nakikinig. May opportunity to para mas magustuhan ng ating mga anak ang vegetable. So, hindi lang pakainin ng raw, but dehydrated pa. So, kaya tumutulong yung Filmic. No, even, hindi lang natatransform yung future, even our food natatransform, di ba? So, ngayon, hindi yung, anak, kumain ka ng ano. Hindi mo isusubo ginataang ano ko. Di ba? Ginataan na kalabasa na may sitaw. Tapos ayaw nila partner eh. ayaw Picky eaters na yung mga... matanda. Ngayon, pwede na. Ang galing nila mamana din. Kaya nga, no? Oo nga. May maraming mga interesado dito, Oo. At syempre, speaking ng mga interesado, ayan, ano naman yung yung mensahe natin sa mga kooperatiba or farmers na nais magsimula. Ayan, ng dehydration at processing enterprise para sa kanilang produce, itong squash at ginger. Bale sa ating mga magsasaka or cooperatives, huwag po nating sayangin yung surplus na ani. Ito ay oportunidad, hindi po ito problema. So, sa pamamagitan po ng simpleng technology tulad ng dehydration, maaari po nating gawing mas matagal, mas mahalaga at mas kumikitang produkto ang ating mga pananim po. And magsimula po tayo sa maliit, subukan po natin ang processing. May mga training naman po sa mga agency tulad po sa atin, di ba po, pwede naman po tayong mag-assist. So, makapag-partnership po sa mga cooperatives. And tandaan po natin na ang value adding ay susi sa mas mataas na kita at mas matatag na agribusiness po. Wow! Ayun. Value adding ay susi sa mataas na kita. Oo. Okay. Meron tayong pahabol ng mga question. Oo, bago tayo magtapos, no, partner? Kamala kay Tito Kabako. Ayan. Good morning po. Sir, ma'am. Hello, Ayan, sir. sabi niya, ano po, sir, ma'am, yung dryer individual po ba yan? Individual po ba? Parang standalone na dryer siguro ang tanong niya doon. Yes po, Yes. kasi cabinet dryer po talaga siya. Parang cabinet po talaga siya na may mga tray. Mga gano'ng kataas itong na to? Kahit mga ano lang po natin, mas mataas lang ng konti. Mga 5 feet? Mga 6 feet, gano'n lang po. 6 Yung feet. tarang ano lang po natin maaabot. Tapos open cabinet Yes ba po, yun? open cabinet. Dalawa. Tapos naka-tray siya. Yes po, Ay, sa tray po okay. natin siya. Tapos may mga... Ano yun? May blower? May mga level. Yes po, yun po yung nag-ano ng init. Tapos Ayun. kaya po controlled po yung init doon. Okay, so Sir Tito. Ayan, meron Ganun pa pala yun. from Ganun Sir pala nag-work siya. Meron din tayo nanonood mula sa Zamsurgo Femco MPC. MPC. Ayan, LGU Compound, Sa Dinas, Zamboanga del Sur. Hello po sa inyo at salamat po sa pakikinig sa ating pong programa. So, ganun po siya, Sir Tito, sa question ninyo, standalone siya, nakahiwalay po siya. And I think available sa market. May mga accredited manufacturer. Meron daw Ayun. available sa market. Would you know kung anong price range? O hindi pa hindi pa familiar. Ayun. Hindi familiar. Pero yun ang ginagamit po ngayon ng ating team. Pero ay na long run, habang binubuo po natin na ang itong prosesong ito ay gumagawa naman tayo ng intervention din. Technological hardware. Para sa gayon, pagka nirecommend natin ito, yung processing nito, ay kompleto na si Filmic with technologies. And by end goal nun. Yeah, yes. At syempre, at the end of the day, processed food ito eh. So it is leaning towards enterprise. Gusto natin na makakita ng mga, ang saya no, parang mag-produce ang Philippines ng hindi na lang squash. Yes. Hindi na lang ginger. Even yung mga okra products nga, out of produce. Diba, okra, Okra crisp, pwede. Oo. And even the next generation, the kids, no, ay would makinabang. love, diba, vegetables. Ang ganda nun, no? They are, that's how we transform the future Philippine agriculture in small mga steps. And sabi nga, in 2050, abot ng 10 billion ng population ng mundo. So projected. it means, if hindi daw tayo makapag-increase ng 60 to 70% ng ating production sa buong mundo, there could be food scarcity
or hunger. At no? isa ito Dalawa sa ang mga hunger. pwedeng i-address. Yes. Oo. At ang isa pa sa sinasabi doon, aside from increasing productivity, ay less food waste. Yes, oo. At saka, less dependence, tawag dito, dependence sa rice, no? So, pwede na alternate yung mga ganito. Yes. Diba? So, it could increase yung, it could change yung ating lalo na tayong Pinoy, nasa 46% ba ng ating kinakain is rice. We consume Pwedeng alternative every day. ito. And 136 Oo. kilograms sa isang taon ang ginawa ng Imagine, average no? Pinoy. Oo. So parang, wow. At madadagdagan pa tayo, that's so partner. much. Oo. Yes. So, ang dami pa naman natin ngayon. Ano ba tayo? 112 million? As of Oh, yan. this moment. Diba? Ang dami nating ni-research. Mga Oo. figures lahat yun, Oo. ha? Very So, statistic. isa po ito na way na tulong ng aside from we also campaign for less food waste para mas ma-increase natin yung ating food in the next ilan bang years pa yan? 24 years? No? 25 years? Para maging food pa rin tayo para sa ating mga Food anak. security. So, saya ayan. yan, no? Sisimulan sa squash. At baka, Hopefully, oo. lahat ng commodities ay magkaroon tayo ng Sunod-sunod drive. na. Parang gusto ko rin kainin yung kasuyo kaya. Oo, ang dami ko nang na-imagine, partner, na Oo. pwedeng no? Baka next, naman, na experiment madrive. ay pwedeng. Actually, ang Iba't ibang talaga target crops. namin, yung mga nag-oversupply talaga. Ayun, ano pa ba? Oo. Malay mo yung coconut, maging powder juice na rin. Na parang Yes. sa, di ba? Ay, oo. Meron na. Oo, yun pala. Meron At na. yun ay sa Pag susunod na muna kabanata. Secret pa Susunod lang. na kabanata. Sabi ni Sir So, and Andy. all those. Kasi dati, sa ibang bansa, even yung malalaking isda partner, Oo. diba, hirap sila na to. So, pinapowder nila to. O kaya And freeze, then, ini-steam dried lang. freeze pa yun. Oo. May Ini-steam mga nila machine to. kasi sila eh. Oo. Oo. And then, pag powder na, ini-steam siya, tapos nakakain mo na siya. Oo, Parang sa lalagyan mga nila. fast food, yung powder na yung mashed potato, pinapowder And yun. kahit egg, Tas- partner, may powderized yun na pala. egg na eh. Di mo? O ano ba, partner? Oo. Sige. Paramihan tayo. Parang yun tayo. Oo. Parang yun na yung trend ngayon, partner. Yeah. So parang yung mga small bits, no? Yan na yung ngayong Nakikinikinita the new na big- natin. The new big thing sa food industry. Yes. So yeah, Ayan. nakakapasok din ng Filmex sa trend na ito. Oo. And that's how we are transforming our food. Future. And our future. Oo. Ang saya, Oo nga, nakaka-proud maging part partner. ng Filmex. And hopefully, makasama pa namin ibang mga kasama, Ma'am Annalyn, Mm-mm. to share about yung iba pang mga ginagawa ninyo, mga endeavors nyo. Oo. Ibang interventions. commodity. Yes. Oo. Kasi usapang food, that's interesting eh. No? Yes. Oo. Masaya yan. And sana meron din next time. Para pag kinikwento mo sa amin, kinakagat na. Oo nga. Favorite. Next time, magdadala tayo ng sample. Mm. Ayan. So, yeah. I think ito na yung time mo para bumati sa iyong pamilya. Oo. Kung sino may gusto mong batiin. Loved one. Yan. So, yun, binabati ko pala yung asawa ko. Yan sa STI. Oh! Kasi yun. Tapos, syempre, yung moral support, si Ruth Joy, nasa labas lang. Ayan, Tapos papasok. Papasukin na po natin. Tapos si Ate At Shell, ipakita po feeling ko natin nanonood siya. siya. Tapos, yun lang po. Okay na Ayan, po. napakatipid niya kasi Wala pa ulitin. wala Oo. kayong Wala anak, pa ah, po. sige. Ayun. So, yung asawa niya po na nasa STI. STI. Yan. STI San Jose. Artista Ayan. na po yung asawa niyo. Ayan. So, maraming salamat po sa ating hindi lang basta kwentuhan, masaya, Yes. kaya nga tayo nagtatawanan. Kaya nga oo. Oo, dahil, masaya, chill lang kasi ayaw natin kabahan yung ating guest ngayon. at masaya tayo dahil meron na naman tayong matututunan. Yes! At excited Oo. ako dyan you can count on us pagdating dun sa packaging. Oo. Pwede kami makatulong dyan. Oo, sige. magaganda. Labels. Oo, labels na pwede Oo. nang mas masarap kainin, parang gano'n. Ayan, Okay, syempre, so, bago tayo magtapos partner, promote Yes. natin bukas yung ating ano? programa. Yes, kami po ay makasama. Magbabalik. Ito, may tawanan na talaga doon. Oo. Pwede na Makasama talaga. kami sa bago at mas pinasaya. Mas pinasaya. Mas pinabongga. At mas informative na Yes. morning kwentuhan. So tomorrow po yan, alas 9 ng umaga. We'll see you on a different Yes. program. Okay, so yun lang. So this has been your host, Jet. And Joanna for TechnoPitch on air, making waves for Filmec Technology. We'll see you again next Tuesday para sa panibago na naman na technology, Yes. intervention, at naipipitch natin dito lang sa ating number one Techno Pitching radio radios? program, ang Oo. Techno Pitch on air. Dito lang sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Bye!
Broadcasting on air and online. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone.